Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, hindi makatulog si Riani, kaya't umakyat siya sa rooftop upang magpahangin. Doon, napansin niyang may ilaw din sa rooftop ng bahay ni Artemis. Habang pinagmamasdan niya, narinig niya ang ugong ng isang sasakyan. Tila papalapit, kasabay ng pagkinang ng mga ilaw sa paligid. Mula sa kanyang kinaroroonan, nakita niyang mabilis na umandar ang sasakyang iyon. Sa mga sandaling iyon, hindi napansin ni Artemis na may matandang nakamasid sa kanya. Ang mga mata ni Riani na lihim na nagmamasid habang siya'y nakatayo sa dilim. Samantala, sa farm, nagtagumpay si Negra Diabla para kontrolin ang pag-iisip ni Ador. At ngayon, pakinggan ang pagpapatuloy ng nobelang pinamagatang Immortal! Nakita na tayo noon. Hindi mo lang alam. Anong nangyari noon? Basta, kilala kita noon pa. At alam ko kung saan kayo nagpupunta nung bata ka pa. Kasama ng amo mo. Ano? Saan kami nagpupunta? Nakasama ko ang amo ko.
Doon, sa bahay ng mayaman. Oh. Doon, kung saan nakatira ang batang kaibigan ng anak ng amo mo. Oh? Sa bahay ni na Riani? Hindi ko alam ang pangalan ng ina ng batang yon. Si Riani nga yun. Sige. Kahit ano pa ang pangalan, basta sa bahay nakatabi kung saan kayo pumunta. Doon ka pumunta bukas. Para saan? Makinig ka. Sundin mo ang sasabihin ko. Ang bigat po naman. Bigat. Huwag kang kikilos. Kailangan kitang buhatin kahit hirap na ako. Ayan, malapit na tayo sa swimming pool. Tinutoryo ng buhaya yan. Naku! Gutom na yung buhaya. Nakanganga na siya. Kawawa ka naman. Makakakain ka na yata. Pasensya ka na. Kasi hindi ka naman tao. Kung tao ka lang, ay napakaswerte mo. May binipisyo ka. Parang senior citizen. Ilang Dibunjaw, kaibigan mo yung buhaya? Ayan na. Ayun, nilunok ka agad ng buhaya. Mahirap na tunawin niya sa tanya. Tulog na yung busog na buhaya. Busog siya. Kaya kukunin ko na ngayon ang pagkakataon ko para isama ka. Naku, ang hirap naman ng pinapagawa mo. Inasabla, magagalit sa akin si Sir Gadong kapag nalaman niyang pinabayaan ko ang mga alaga ko. Delikado. Wala na ang amo mo. Umalis siya. Malayo ang pinuntahan. Ha? Ano? Paano mo naman nalaman, ha? Basta wala na ang amo mo, tao. Ako ngayon ang mag-uutos sa'yo. Kita mo, di ba? Gwapo ka na ngayon. Sige, subukan mong tingnan ulit sa salamin ang mukha mo. Sige. Ganito ba? Titingnan ko nga. Wow! Yes! Yes! Ang gwapo ko na talaga! Salamat, Lola Jabla. Ina Jabla pala. Gwapo ko na. Salamat. Sige na. Gwapo, ano? Pumunta ka na doon sa malaking bahay na sinasabi ko sa'yo. Tandaan mo, kung may makita kang kakaibang sasakyan sa loob ng bakuran niya. Kakaibang sasakyan?
Ano yung ibig mong sabihin? Yung parang higanting plato na kutse? Yun ba ang tinutukoy mo? Oo, yun mismo. Kapag nakita mo yun, bumalik ka kaagad dito sa farm at sabihin mo sa akin. Sige. Pero kailangan mo kong ipaalam kay Sir Gadol. Kung sakaling mawala ko rito, sabihin mo Oo, sige na. Pumunta ka na. Ha? Oo, sige. Pero parang natatakot ako. Kahit hindi ko alam kung paano na kung suwayin ko si boss. Baka, alisin pa ako ng Sir Gadol sa farm kung malaman niyang umalis ako. Sige na nga. Maghintay ka rito, inadabla. Si Bale, guwapo na ako. Guwapo na ako. Ako na ang may kontrol sa taong yon. Hindi na siya makakawala sa akin. Mas malakas pa rin ako. Ginamit ko ang kapangyarihan ng aking mga mata para pumasok sa utak niya. Parang sinilaban ng apoy ang kanyang isipan. Tinalo siya ng sarili niyang pagnanasa. Driver, ito yung bayad ko. Teka lang. Weird yung taxi driver na yun Napatingin siya sa akin kanina. Parang natulala siya sa kagwapuan ko. Sige nga. Silipin ko ulit ang sarili ko. Titignan ko sa salamin. Yan. Ito na. Talagang napakagwapo ko. Gwapo si Adol. Teka lang. Ayusin ko lang ang buhok ko. Ayan. At magtatambay muna ako dito. Malapit sa bahay ni Mr. Artemis. Gwapo si Adol. Araw ng koleksyon ng basura ngayon buti na lang kaunti lang yung naiipon. Ayan. Lahat ng basura. Ipapasok ko na sa basurahan sa labas ng gate. Ayan. Ngayon, lilinisan ko na rin tong mga paso sa hardin. Pagkatapos, papasok na ako para maghanda sa klase. Ano yan? May lalaki sa bakod. At parang nagmamadali na nagtatago sa likod ng pader. Ay, naku. Nakita yata ako nung babaeng nagngangalang Dahlia na nagtatrabaho sa bahay na ito. Pero ko, siguradong katulong siya rito. Baka kilala niya si Ma'am Ivana. Naku,
may paparating na tao rito sa pinagtataguan ko. Ay, nako, baka mahuli niya ako. Sino ka? Bakit ka nagtatago dyan? Nako po, nakita niya na yata ako. Ay, sos, Mariusep. Nakita ko na naman yung babaeng si Dalia, yung katulong sa bahay na yun. Ay, malamang taga rito rin. At siguro, kakilala niya si Masa, yung katulong din. May naririnig akong papalapit dito sa pinagtataguan ko. Nako, baka mahuli ako. Lagot. Alam niya na yatang nandito ako. Hindi niya pwedeng makita niya ako dito. Pero bahala na. Lalapit ako. Baka makilala niya ako. Hindi siya tumuloy. Siguro natakaw. Baka kasi iniisip niyang masamang tao. Masamang tao ako na nagtatago dito. Paano kaya? Paano ko siya makikita ulit? At gusto kong makilala siya. Ang tanong, kilala ba niya si Masa? Hindi pa dumarating yung taong yon. Tinupad niya ang utos ko. Maganda ang kapalit. Ang mukha niya. Binura na nasa mapa. Ganito talaga. Gusto ng tao. Maganda. Pero nakakatakot na nilalang. Gaya ko. Maganda. Pero mapanganib. May dumarating na maliit na sasakyan. Baka yun na yung lalaking babalik dito. Hindi niya alam. Malaki ang kapalit ng pagbalik niya rito. Sana hindi na siya tumuloy. Nako, nagkagulo na yung mga hayop. Ano kagawin ko? Nako, nakawala na yung iba. Ay, kasalanan ito ni Tandang Sabla. Ay, paano na to? Yung sabi niya, babantayan daw niya sila. Pero, nako, pinabayaan niyang makawala ang iba. Hindi man lang niya pinakain ng saging. Tao. Nako, nandyan ka na naman. Bakit nandyan ka pa rin? Alis na sana ako. Sabi ko, tingnan mo kung ano ang ginagawa ng mga tao sa bahay na ipinagbabantay ko sa'yo.
Gusto mo bang bumalik ako doon? Oo. Ako ang may alam sa mga alaga mo. Paano kung dumating si Sir Ganaw? Ay, nako, lagot na ako, ha? Kung ako ang amo mo, bakit mo ako lalabanan? Ginawa kita para sundin ako. Ha? Ang galing mo kasi, tao. Pero kung hindi ka susunod, baka isubo kita sa mga buhaya. Gusto mo bang ikaw ang kainin nila? Huwag naman! Huwag naman! Huwag naman! O sige, susunod na ako. Sana makita ko rin yung lugar ni Masa. O sige, susubukan kong puntahan yun. Ha? Sino yan? Teka, ikaw ba yung... ano nga uli yung pangalan mo? Ikaw ba yung driver ni Ma'am Masa? Oo. Nakita mo akong minsan nung namasyal si Masa sa bahay ni Narali. Ganun ba? Ano naman ang sadya mo rito? Gusto ko sanang makausap ka. Aba, mukhang may oras ka pang makipag-usap pero marami akong ginagawa rito sa bahay ng amo ko. Kung gusto mo, tutulungan na lang kita, Dalia. Hindi na. Marami pa akong gagawin. At saka may klase pa ako mamaya. Huwag mo na akong isturbuhin, ha? Ganun ba? Kung wala kang sasabihin pa, umalis ka na lang. Wala ba ang mga amo mo? Wala sina Sir Adon at Sir Artemis. Kaya mabuti pang umalis ka na. Sige na. Artemis pala ang pangalan ng amo mo. Oo, bakit? Wala lang. Kasi yung amo mo ay kaibigan ng amo ko. Ha? Nandito si Ma'am Ivana at may bisita ako mamaya. Wala akong oras para sa'yo. Mabilis silang kumalat. Naglalabasan na ang mga uod sa paligid at mga ahas. Siguradong mabibigla yung lalaki kapag bumalik siya. Lalo na't biglang dumami ang mga ahas sa paligid. Pupunta ako sa mga bahay ng mga babaeng matanda. Gagawin kong mga sawa. Kailangang dumami pa ang mga yon para may maipapakain sa buwaya, komando. At ipapakain ko sa lahat ang mga ahas. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo
ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo